ko dito sa malayo. Ano po? Malayo pa sa amin sa Panggobo, malayo. Malayo. Diyan lang yung nakatira. Ah, doon ka ngayon nakatira sa Dahil nila. ngayon. Yung kapon nasa. Si Asa po yung asawa niya sa Kasapang Kubo. Ah, nandun din. Nasa po. Patay na pala yung tatay mo ba yun? Ganun ko po. At biyanan mo. Ayun na si mama magulang po niya. Slepo ko. Lunlun. Ha? Lunlun ko po. Ah, Romlon. Napunta ka dito, napakalayo. Patay na po pala, ano. Iyan lang po ang kinabubuhay niya, palilimos. Tagal ko na kayo natin nakikita eh. Hirap naman po. Asawa po niya kumain na. Kumana po sa bahay. Ikaw lang hindi pa kumakain. Kinaibar pa rin kayo. So dati nakita ko yung biyenan mo, pag naglalakad, bulag na, di ba? Ako. Walang malang mata. Patay na pala, ano? Inaman yung concern ng Po? ng mga sakit ganyan. Sinuman siya ng pero ng pagbiling ng gamot. Ay, hindi na rin kaya. Hindi na rin kaya. Hindi na rin kaya. Hindi na rin kaya ng gamot. Ayun na. Hindi ito magandang sa katawan. Dahil nanay, dali niya sa hospital na para tagapan. Hindi rin nagapan. Hindi na rin nagapan. Ano po ba naging sakit? Pero sa bulag. Ano? Apo. Ah, hika. Hapo siya. Kamukha ng asawa niyo. Sa tatay ng asawa mo. Yun. Yun. Anak, wala po kayo anak. Kaya po, babae po may babae po. Ah, may asawa na. Ilang taon na po? 20. Panglilimos lang po talaga, ano? Bali mangilang po. Mangilang. Hingi, gano'n. Hindi ba kaya maghanap ng maglalaba? Eh, naglaba na po dyan sa kuwan ko. Eh, Naglaba ka na, nag-try ka na ng gano'n. Hindi na lang yun, trabaho. Eh, dahil sila ako, hindi ako pinasahod. Ah, hindi ka pinasahod. Hindi, ayoko lang sa po. Hindi na ako. Oh, Eh, sabi ng amo ko, balik ka na kayo sa akin. Ayoko, hindi na. Ayoko na. hindi kayo pinasahod. Hindi ako pinasahod. Eh, sige po. Eh, sana po makarami pa kayo ng malimos para may makain kayong mag-asawa. Eh, yung anak mo, okay naman po. Okay lang. Yung bahay niyo, okay naman. Okay lang po. Hindi naman siya tagpi-tagpi. Okay lang. So, yun mga kadadi, naputol nga yung video kasi nagmamadali kami ni Mrs. May pupuntahan kami. Eh, ikukwento ko lang sa inyo mga kadadi kasi patagal ko na siyang nakikita dun sa Santa Rosa. May kasama siyang isang matanda tapos asawa niya siguro yung isa na sinasabi niya na may hika na nasa bahay. Ngayon yung pinaka-biyenan niya, yung matandang sinasabi ko tinatanong ko sa kanya kanina, bulag kasi yun. Yung pala, patay na pala yun, matagal nang patay. Pero nung may kaedad nung pumapasok pa ako sa school dati, nung college ako, nakikita ko sila, naglalakad sila. Kasama yung asawa niya, tsaka yung biyenan niya, nga yung bulag. Yung pala ang sakit ng matanda, hika. Kaya pala pagka nakikita namin maglakad, nakatungkod, tapos nakikita namin sa tulay. Nakita namin sa tulay siya, nakaupo ron, hingal na hingal. Nanlilimos, yun yung pinabubuhay nila dati. Yun. Tapos, yun pala nabalitaan ko ngayon nga nagkita kami dun sa may store dun. Nakaupo siya dun, namamalimos. Yung pala naging sakit ng matanda na matay sa hika. Ngayon, naman ng asawa niya. Ngayon, nabigyan pala sila ng bahay dun sa Pangkubo, pero hindi na nila pinupuntahan kasi sobrang layo sa bayan. Tapos, wala pa silang mapagkukunan ng pagkain dun kasi wala talaga makitang tindahan dun. Kumbaga, parang bukid siya na tinayuan ng bahay. Pero mga kadadi, kawawa sa totoo lang, kasi sobrang tagal ko nang nakikita. Tamo, naglaba pa nga pala siya. Ito pa pala mga kadadi, naglaba siya. Nag-apply siya maglaba kasi nakikita naman natin na wala siyang pinag-aralan, di ba? Tapos yung daliri niya mukhang pagod na kasi naglaba siya, nangupahan siya ng laba, ganun, naglaba siya, nag-apply siya ng labandera.
Ngayon, hindi pala siya binayaran. Sabi niya, di ba yung narinig niya sa video? Hindi siya binayaran. Kawawa naman si ate. Sabi ko, itanong ko nga sa kanya kasi kung marunong siya maglaba kasi syempre malakas pa naman si ate, di ba? Pero mukha siyang wala siyang idea kung paano gagawin kasi naloko nga siya, di ba? Naglabandere siya pero hindi siya binayaran. Hindi ko na tinanong kung sino yung amo niya kasi baka wala kung ano masabi natin doon kasi niloko lang yung si ate, kawawa naman. Pero gusto ko sana mga kadadi kung gusto nyong matulungan si ate, tinanong ko yung lugar niya kung taga saan siya. Taga Barangay Ginebra siya mga kadadi. Doon siya sa dating lugar namin. Kasi taga Isla kasi ngayon ako, napangasawa ko si Mrs. taga Isla. Kaya dito kami ngayon nakatira. Ngayon, kung gusto nyo tulungan si ate, pwede ko kayong samahan. Kuya, i-PM nyo ako. Tulungan natin si ate. Kawawa, kitang-kita naman yun. Nakita ko siya dun sa may nakaupo. Tinawag ko lang eh. Binigyan ko na siya ng pera pangkain naman lang niya. Ganun. Kawawa si ate. Kaya mga kadadi, maghahanap pa tayo sa mga ibang pwedeng tulungan katulad ni ate. Sana may tumulong. Kaya yun, hanggang dito muna tayo. Hopefully sana may mas tumulong pa kay ate at tulungan din niyo ako matulungan si ate. Kasi tutulungan ko rin talaga si ate. Mag-iipon lang tayo ng pantulong para sa kanya. Yung video na kikitain dito sa video na to para sa kanya mga kadadi. Kaya simulan natin, wag niyo skip yung video. Tsaka wag niyo skip yung ads para sa kanya kay ate. Hanggang dito muna mga kadadi. Ako si Daddy Mike Kitchen na hindi pa nyo kilala. Na lagi nagsasabing mas piliin nyo laging masaya. Bye bye po!